Okay, so hi guys. So dahil tapos ko na i-take yung subject ko na numerical analysis to o I mean numerical solution to C problem. So gusto ko lang i-share sa inyo guys yung method or yung technique na nagawa ko or ginawa ko nung topic dito sa topic namin na to. So ang topic na ituturo na i-share ko is yung about sa bisection method. So siguro nadaanan nyo na or madadaanan nyo rin to. So bisection method. Sana nakikita nyo guys, no? Bisection method. So siguro di ko na i-explain dito kung ano yung mga nakapaloob dyan sa bisection method. So magdadiretso na ako sa problem solving kasi may encounter nyo din naman to. So kayo lang bahala maghanap or mag-browse ng mga about dito sa topic na to. So for example is meron tayong given na 2x cube minus 2x minus 5. So halimbawa merong given ay problem na ganyan. So ano yung unang gagawin natin? So dito pala sa problem na to ay sa topic na to guys is pwede natin itong ma-solve gamit yung pwedeng manual, pwedeng sa Excel, direct na sa Excel, or pwede rin na direct na sa calculator. So yung i-share ko sa inyo guys is yung direct na sa calculator. Pero ipapakita ko rin sa inyo yung sa Excel para ma-check natin kung tama din yung ginawa natin. So kung nagtutugma ba. So anong unang gagawin natin? So ito guys, yung nabuo kong formula is ida-direct na lang natin yung sa calculus. So input na lang tayo nun. So ang ginawa kong formula is y is equals to gs. Wait lang, mas parang hindi na gs a colon ito guys y. So m equals to gs b colon x equals to a plus b over 2 colon c is equals to gs x. Ayan. So anong ibig sabihin ng guys? So ano nga ba ibig sabihin ng gs? So dito guys is yung ginawa ko dito is yung g. Ang ibig sabihin lang ng g is yung given lang yan. Then ito is yung sub. Ibig sabihin yung given is yung x sa given is isa-sub natin ng a. So yung x is papalitan natin ng a. So halimbawa 2a cube minus 2a minus 5. So ganun lang. Ibig sabihin lang nun is given tsaka substitution. So bali kinuha ko lang yung ano nila. Then same lang dito guys, yung imbis na x papalitan natin ng b. Then sa last is yung x is ma-retain lang. So x lang talaga kung ano yung given, yun yung ilalagay natin sa x. So ano nga ba yung mga nandun sa ano? Yung mga nandun sa mga pinapahanap. So yung nasa table natin guys is meron tayong XL. Dito ko nalagay. Meron tayong XL. Meron tayong XL, XR, tsaka F, XL, F, XR, XN, F, XN. So dito guys, di ko alam kung
pare-parehas tayo ng mga pinapahanap or pare-parehas yung pagkasunod-sunod kasi sa mga nakita kong videos dun sa ibang videos is kulang yung mga pinapahanap. So halimbawa, ito lang na dalawa yung hinahanap or ito lang na dalawa yung hinahanap. So sa module namin guys is ito yung hinahanap lahat. So paano nga ba? So ano nga ba ang unang gagawin natin? So dito guys is kailangan muna natin mahanap yung value na yung i-assume value natin sa ating x tsaka sa ating XL tsaka sa ating XR. So paano nga ba yun mahanap? So sana nakikita nyo guys, no? So para makuha natin yung assume value natin is punta lang tayo sa mode 7. Then type lang natin yung given. So 2x cube sorry guys, 2x ito pala cube minus 2x minus 5. Yan. So enter lang natin yan, tapos magtatanong siya ng start. So ang ilalagay lang natin na value ng start is 0 lang kasi what if yung makuha nating value is nag-i-start pala sa 0. So lagi tayong 0 guys. Then end. So ang common or yung mostly na ginagamit na value natin is around 1 to 5 lang naman guys. So pwede nyo gawing 1 to 10. So ako, ang ginagamit is hanggang 5 lang. So 5 ang step 1 lang natin. Yan. So dito guys is makita nyo is sa fx is meron tayong negative at positive. So ang ginagawa ko is yung value ng negative, yun yung ginagawa kong value ng XL. Then sa positive, yun yung ginagawa kong value ng XR. So 1 and 2. So ganyan lang guys. So dito gagamitin na natin yung formula. So balik lang natin flex. So type lang natin guys. Wala kong nakita yun sa video guys. So ang una is y. Wait lang. So tama guys. Ay hindi. Unang gawin natin is paano ba natin malalaman kung tama na yung sagot natin. So ang gagawin lang natin guys is i-type nyo lang yung given sa calculator natin. So 2x cube minus 2x minus 5 equals to 0 lang natin guys. Then shift solve. Yan. So ang makukuha nating value is dapat is, so gawin natin blue. Ang dapat na makukuha natin is 1.60. So gawin lang natin guys, 3 decimal places. So dito guys is walang rules. So magdedepende na lang kung ilang decimal places yung pinapahanap ng professor. So most of the time is 4 decimal places para sure. Pero para konti lang yung solusyon natin is gawin lang natin na 3 decimal places ang sorry. So ayan guys, so dapat ito yung value na makuha natin, ng value ng xn para masabi natin tama na yung ating sagot. So gamitin na natin yung formula guys. So ganun lang. So y is equals to, so given ito yung given natin. Then yung a is papalit natin sa x. So 2a cube minus 2a minus 5. Then colon. Siguro alam niyo naman guys kung nasaan yung colon sa calculator natin, no? So ilagay lang natin. So sa akin andito siya sa katabi ng calc. So hindi ko kasi alam kung pare-parehas ba yung nasa Casio, yung nasa Canon, or kung anong calculator. Yung nasa akin is katabi ng calc. So alpha, yun. So m naman. So m is equals to given, so 2b cube minus 2b minus 5. So colon na naman. So x naman guys x is equals to a plus b over 2. Yan. So colon c is equals to given. So dito guys, napansin nyo is x na yung nandito. So
ang itatype natin is yung mismong ano na, given na. So 2x cube minus 2x minus 5. So after nyan is calc lang natin. Calc. Ay shift calc. Then tatanungin tayo ng value ng so wait lang guys, wait lang. Yan, wait lang. Yan. So may mali tayo guys, no? Kung mapapansin nyo. Yan. So so calc lang natin. Calc. Yan. So tatanungin tayo ng value ng A. So ang ilalagay natin value ng A. So ganito guys, no? Ang ginagawa ko is nag-a-assign ako ng ano. So ito hindi to given sa, hindi to nakalagay sa module. So ako lang yung nag-invento nito. So ito yung aking ginagawang Y. Kasi di ba may Y tayo dito. Ito yung M, ito yung X, tsaka ito yung C. Yeah. Tapos, sige wait lang. So yan. So ang value ng A natin is 1. Ang B natin is 2. Yan. So enter na lang yan guys. So ang ano natin dito is 5. So, negative 5, then 7. Sorry guys, hindi kasi masyadong ano yung ano ko eh. Okay, try natin lahat. 7, then yung x natin is 1.5. Then C, negative 1.25. So, gano'n na ba? Enter na lang ba? So, oo. Pero, pag mali yung value na nilagay natin sa ating XL or XR is mali na yung solusyon natin. So, ganito yung ginagawa ko. Nagdedepende ako sa FXL at FXR. Kung mapapansin niyo is yung FXL natin is negative. So, ang negative, ibig sabihin, dito ako maglalagay, sorry. Ibig sabihin, pag negative ang value is dito ako maglalagay. Yan, negative. Tapos, pag positive naman dito. Bakit dito ko nilagay? Kasi XL guys. So sa XL din natin nilalagay. Yan o. So paano yun? So ganito guys. So pag ang nakuha natin value sa FXN is negative, ilalagay natin yung value ng XN sa negative. So pag ang nakuha natin is positive sa FXN, ilalagay natin yung XN sa positive din. Nagets ba? So ganun lang. So ang nakuha natin is negative. So, ilalagay natin yung 1.5 sa negative. So, dito yan guys. Dito yan, 1.5. Yan. So, pag dito tayo naglagay, so, ang XR natin is mariretain lang yan. Sorry. Yan. 2. Yan. So, yan. So, magtatanong ng value ng A. So, ang bagong A natin is 1.5. Ang B natin is na-retain lang 2. So, ang bagong ano natin is negative 1.25. Yan. So, enter 7. Enter 1.75. Enter 2.219. So, mapapansin nyo guys, enter na lang mo. Oo, ganun yung kadali. So, ang nakuha natin value is positive. So, ano ibig sabihin nun? So, pag positive ang nakuha natin is yung value ng xn, ilalagay natin sa positive. So, 1.75. Kita ba guys? Yan. 1.75. Yan. So, dahil hindi naman ito nagalaw is retain lang yan. Yan, 1.75. Yan. So, ano na? So, yan. Enter lang natin. Magtatanong ng bagong value ng A. So, ang A natin is di naman na bago. Yung B natin, yun yung nabago na 1.75. So, ang bagong Y natin is hindi nagbago, 1.25. Ang M natin is 2.219. Yan. So, ang bagong X natin is 1.625. Then, ang C natin is 0.332. Yan. So, positive na naman. So, dito tayo maglalagay ng 1.625. Yan. So, retain lang. Retain lang guys. Yan. So, enter na naman. Magtatanong ng bagong value. So, 1.5.
1.5. So, bagong ano natin is 1.625. So, yan. So, ang y natin is 1.25. Naku po. Yan. So, 1.25. Ano dito? Yan. Ang m natin is 0.332. Sana nakikita nyo guys, no? 1.332. Bagong x natin is 1.563. Yan, 563 na. Yan, so C negative 0.496. Yan. So, negative yan guys, negative. So, dahil negative yan, dito tayo maglalagay sa negative. So, tandaan nyo guys, no? Huwag kayong pakampante na porque tuloy-tuloy na is kailangan andyan na lahat ng na-retain, tapos dito lang magbabago. So, hindi ganun guys, no? Dito sa bisection is lilipat at lilipat yan. So, pwedeng sa ibang method, ganun yung mangyari na kung dito nalagay yung value ng xn is tuloy-tuloy na. Dito sa bisection, hindi ganun guys, no? So, huwag kayong maging careless. So, gawin lang natin kung ano yung binibigay ng calculator. Kasi, kung tama yung nilagay natin sa calculus, tama din yung ibibigay ng calculus, no? Yan, so, 496. So, bagong value ng A, so negative. So, dito tayo maglalagay ng 1.563. Yan, so, retain 1.625. Yan. So, bagong value ng x natin is 1.563. Then, B is retain 1.625. So, ang bagong ano natin is negative 0.489. Then, ang M natin is 0.332. Yan. So, 1.594. Ang C natin is negative 0.088. Yan, so negative. So dito natin ilalagay guys. Dito natin ilalagay sa dito sa negative sa XL yung 1.594. Yan, so retain ulit 1.625. Yan, so bagong value ng X is 1.594. B is retain, Y natin is negative 0. Negative 0.088. Then ang M natin is 0.332. 1.6 ano na 6 na guys. Yan, so 0. Wait lang. Naku po. 0.120. 120 na guys, no? Yan. So, hindi magkakasya. So, tandaan nyo lang guys, no? So, kung nasa cellphone kayo guys, screenshot nyo na lang kasi baka i-erase ko to din. Tuloy natin hanggang makuha yung sagot. Yan. So, bagong A natin is positive. So, dito tayo maglagay ng 1.610. Yan. 1.610. Then, ito ma-retain lang to. 594. So, retain yung A. Yung B natin is 1.610. Sana nakikita nyo guys, no? Yan. So, ang Y natin is negative 0.08. Nako. 0.88. 0.88 guys, no? 0.88. Ang M natin is 0.127. 7 guys. 7. Ang bagong X natin is 1.602. Ayan guys, no? So lumalapit na tayo sa katotohanan. 0.01019 yan. So bagong value ng X. So positive. Ganun lang yun guys, ulit-ulit lang. Wag lang kayo malilito. 602. Yan, so retain lang yan. 594.
Yan. So, retain yung A, yung B natin is 1.602. Yan. Yan. So, ang Y natin is negative 0.088. So, makinig na lang kayo guys, no? Kasi baka hindi nyo nakikita, at least naririnig nyo kung ano yung sinusulat ko. Yan. So, ang M natin is 0.019. Ang bagong X natin is 1.598. Yan. Yan. So, bagong C natin is negative 0.035. 35 kasi 2 decimal. Yan. So, hindi na kasya. Ito na lang guys, no? Tandaan nyo na lang yung value, ay screenshot nyo na lang kung may cellphone kayo. Then, lipat ko to sa taas. Okay? Yan. Naku, madumi. So, yan, wait lang guys. Pangit kasi yung ano ko, pangit yung nabili kong whiteboard marker. Mabilis matuyo, matagal matanggal. Yan, so, lipat lang natin yung bagong value natin. So, 1.594, 1.602, negative 0.088, 0.019, 1.598, negative 0.035. Yan. So, tuloy natin. Oops, mula. Yan. So, negative. So, dito natin ilalagay yung 1.598. Yan. So, retain yung 1.602. Yan. So, bagong value ng X natin is 1.598. Yung isang X natin is retain. So, ang Y natin is 0.035. Naku po. 0.035 yan. Ang M natin is 0.019. Yan, 199 guys. Then, bagong value ng X natin is 1.6. Pero hindi pa yan guys ha. Yan, so siguro yung iba alam na, pero kung yung iba is ngayon pa lang naka-encounter nito is, pag naka times 10 raised to negative 3 is kailangan lang natin i-zero yung power. So paano nga ba? So sa akin is sheet tsaka yung M. So, oops. Yan, so click nyo lang yan na maging 0 yung power din. Yun yung gagamitin natin value. Pwede nyo naman ilagay kaso complicated masyado yun. So, panggulo lang yun kaya wag na yun yung gamitin nyo. Shift solve nyo na lang. Ay, shift M. Yan. 0.008. Yan. So negative, bagong value, 1.6. Yan. Yan, 1.6. Ganito retain. Oops, 602. Yan. 1.6. Retain. Bagong value. So, kanina lang yan. Ito lang yun. Yan, 008. Yan, M natin is 0.019. Bagong value ng X. Yan, tingnan nyo guys yung nakuha ko. 601. Then, value ng C is 0.005. So, titigil na ba ako dahil nakuha ko na yung 601? Yes. So, hindi pa. So, hindi pa ako titigil, no? Kasi, siguro, pwede kung i-consider ng professor niya. Pero, ang ginagawa ko, yung itong XL or XR, tsaka yung XM, dapat magtugma-tugma para masabi mong 0 na talaga. Kasi kung sa XL ka, is pag nagparehas na yan, ang kasunod niyan is 0 na. You know? Pero dahil nagkakalki tayo, kahit magparehas yan is tuloy-tuloy lang yung value, hindi yan magsi-0. Pero same na lang yung value yung lalabas dyan. Yan. So pag napansin yung ganun is
pwede na kayo tumigil sa pinakaunang row pa lang na naging same na yung value na nakukuha niya. So dito tuloy lang natin positive. So dito ko ilalagay yung 1.601. Oops, 601. Ito retain. Retain lang. So tuloy natin guys, na sorry nakat yung video. Ayan, so 601. So enter natin. So same lang yan. 0.60008. Ayan, so ang M natin is same lang din. 0.005. Yan. So ang bagong X natin is yan, 1.601 lang din. So ang value ng C natin is negative 0.001. Yan. So negative, so ilagay natin sa negative yung 1.601. So ang XR is retain. So yan guys, so ang mapapansin nyo guys no, is parehas na. So ang makukuha natin dito for sure is parehas naman. Yan, so bagong value ng XL natin is 1.601. Then retain. So ang bagong value ng Y natin is 0.005. Yan, so hindi pa nagparehas, hindi pa yun guys. Yan, 0.005. Yan, 1.601. Sin natin 0.005. Yan. So positive. So dito natin ilalagay sa positive. So retain lang to guys, no? Yan. So A 1.6, B 1.601. Ang sin natin is yan. So parehas guys, no? Yan. So yun, no? Parehas na. So ano lang guys, wag lang kayo magkakamali sa pag-input ng value. Pero di ba tinuro ko naman kung paano yung pagbalik sa ano, halimbawa i-check mo kung tama yung kung tama ba yung nalagay ng value. So di ba tinuro ko naman kanina. So ganoon lang yun. So kung mapapansin niyo guys, pwede na ba ako tumigil? So pwede na. Kasi di ba sabi ko kanina dapat magparehas ito ng value. So dahil parehas na siya, is pwede na ako tumigil. Papansin niyo guys, no? So 601, 601. So same na. Then tugma na rin. So pwede na ako tumigil nun. So check natin kung mag-iiba pa ba yung value na makukuha natin. Eh actually ito na pala nga guys, oh. Check na pala natin ito. No? So sorry, nakat kasi yung video. Ito na pala, oh. Dito pa lang, oh. Same na sila, same na sila, same na, same na. So dito pa lang guys. So dito pa lang, pwede ka na tumigil. Pwede ka na tumigil. Pero syempre i-check mo kung tutuloy-tuloy pa ba yun. So ganun lang. So sana nakatulong yung method, yung technique na share ko. So kung gusto nyo guys, na-share ko pa yung ibang topic. Kasi di ba may ano pa yun, may false position ba yun? So mga ganun, mga second. So kung gusto niyo ng method or ng solution na gaya nito, na may ganitong equation din. So ito guys, ako yung gumawa nito ha. Kasi yung sa ibang videos is hindi kompleto. So may binigay nga pero magsosolve ka pa din. So hindi tuloy-tuloy, hindi ka mag-enter-enter. Pero ito pag nilagay mo sa calculus, enter-enter ka na lang. So mag-a-assign ka na lang ng value.